Ang mga minamahal at sa napakaraming bagay na aking pong naalala, ngunit ako po muna'y nagpapaabot ng pinakamataas na papurit, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At dobleng paggalang po ang aking pong ipinapaabot sa ating pong mga magulang, sa mahal na Panginoon, sa ating beloved pastor, Evangelist Fred Estrada Almeda, at ganun din sa ginintoang aral ng ating minamahal na assistant pastor. At ganun din, ako po'y bumabati sa lahat ng beloved children ng ating beloved pastor, Evangelist, at sa lahat po ng Almeda family, sa kanila pong mga manugang apo at sa lahat po ng aking pong kapwa mangangaral, umpisahan ko sa lahat ng mga ordained preacher, assistant preacher at sa lahat mga choir member at lahat na ng mga instrumentalist, mga kapatiran natin na naririto na patuloy na nagkakaisa na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nung una, mga minamahal, naalala ko nung ako po ay isinama dito ni Pastor Lapi, na isa rin kasama sa 12 Prayer Warrior, 1988. Buwanan po ang krusada sa Luneta. At talagang tunay na nakita ko ang mga himala ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Napakaraming mga himala ang aking nasaksihan, mga patotoo, na sinabi ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na beloved pastor, tunay na nangyari. Kaya noon, halos talagang baguhan pa ako, 1988, talagang hinintay ko matapos ang isang buwan. Nakita ko ang talagang himala nung kasalukuyang kami umuwi sa pastoral. Lagi akong nakatingin sa sala. Bago ako matulog, nakatingin ako sa sala. Nandun ang mala pastor na kaluhod, gabi at araw. Sabi ko sa aking isip, ito na ang tunay na pastor na magdadala sa atin na kaligtasan. Nakita ko ang tunay na pagmamahal, na tulog ako sa mahabang upuan sa lugar ng pastoral. Natulog ako. Pagkagising ko, may kumot na ako. Wala akong naisip kundi ang mahal na pastor nagkukumot sa aming mga worker. Naramdaman ko, yung hanggang ako'y nagpatuloy sa pagtulog, dumuluha ang aking mga mata. Ganyan ko nasaksihan. Di nagtagal, nalungkot ako, niliyaya ako uli ni Pastor Lapi ng 2 taon sa Palawan, sa lugar ng Alimanguhan. At ang mga minamahal, nung ako'y bumalik, 1990, 1991, tunay na nandyan ang pag-ibig ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved pastor. Sabi ko, mahal na pastor, tunay na ramdaman ko ang tunay na pagmamahal nyo. Dahil sa maliit pa ako, naulilan lubos na kami. 8 taon pa lang ako, namatay na aking mga magulang. Mga kapatid ko na lang nag-aruga sa akin, pero hindi sapat. Dahil may mga sarili silang mga pamilya. Nagbuhay ako ng aking sarili. Masama't mabuti. Hanggang sa natuto akong magsugal, gumawa ng masama,
Naging addict din ako sa lugar ng Tondo. Pero purihin ang Diyos. Dahil sa panalangin ng taong matuwid, ang ating mahal na pastor, hanggang ngayon, nandito pa ako. Dati ako payat na payat, pero ngayon, pinataba na ako ng ating mahal na Panginoon. Dating maraming karamdaman, hikain ako, inborn. Pero sa habag ng ating Panginoon, nandito ako, medyo malakas at nagagamit pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ganyan po kabuti ang ating mahal na pastor sa lahat ng mga manggagawa. Nung isang bagay, isang beses, dahil niyayaya naman ako ni Pastor Lapi, umuwi na raw muna ako sa Palawan dahil wala siyang kasama. Pero ako'y dahan-dahan na lumalapit sa mahal na pastor, nakatalikod ang ating mahal na pastor, tunay na nakita ko na siya ay tunay na propeta ng ating Panginoon. Bakit? Dahan-dahan akong lumalakad, halos wala akong kaluskos na parang pusa. Magsasalita na ako sa ating mahal na pastor sa likod. Sabihin ko, sana mahal na pastor, uuwi muna ako ng Palawan. Pero hindi ko pa nababanggit ang sabi sa akin, Brother August, wag ka nang uuwi. Wag ka nang aalis dito. Hinahanap ko kung meron ba siyang salamin niya. Tinitignan para makita sa likod, wala. Nagtataka ko bakit alam niya ang aking sasabihin. Talagang wala na akong nasabi, kundi sabi ko, mahal na pastor, wala na akong magagawa kundi pagkat sinabi mo. Pagkat naniniwala ako na ikaw ang higit na dapat masunod sa buhay ko. Pagkat ikaw ang tunay na tao ng Diyos. Sabi ko, Pastor Lapi, Pastor, sabi ko, hindi na ako pinayagan ng ating mahal na pastor. Sabi niya, wala na akong magagawa. Diyan ka na talaga. Pero alam niyo mga minamahal, hanggat narito ako sa pastoral, ginawa kong lahat para ako mapakita ko ang pagpapakumbaba ko. Nandyan ang pagsasaing, nandyan ang pagsusurrounding, sinawilawalisan ko yan mula receiving hanggang sa kusina, lahat. Ginagawa ko para maging karapat dapat ako sa harap ng ating Panginoon. Iniisip ko na kahit na ako tagawalis na lang dito sa pastoral, tatanggapin ko sapagkat alam ko na ako maliligtas sa lugar na ito. Tunay na mga minamahal, alam ng mga manggagawa, mula noon, nung ako'y bumalik 1991, tumutulong ako sa hugasin ng mga pinggan, tumutulong ako sa gawain ng pastoral, pero alam niyo talagang nandyan ang kagalakan ko. Sabi ko, hanggang nandito ko, alam ko. Inassign ako ng mahal na pastor, unang-una sa outreach, sa Indang. Sabi ng Brother August, pumunta ka sa lugar ng Indang. Sabi ko, mahal na pastor, ano pong gagawin ko doon? Di ba preacher ka? Wala man ako sinasabihan na ako'y ginagamit na bilang mangaral dahil bata pa ako noon. Pero alam na mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, mag-preach ka doon. Dalawa pa lang ang outreach, Indang pa lang at ang Pampanga sa Sindalan. Pero kahanabagan na ako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung tunay na ako'y tatawagin mo bilang mangaral, dagdagan mo ang aking kaalaman sa iyong salita. Mula noon na kahit ako'y nagpe-persbat dito, kasama ang ating beloved Brother Perdi, lahat ng pangangaral ng ating mga pastor, nililista ko yan. Nandun ako sa gilid ng speaker. Hindi ko kinakaligtaan ang lahat ng mga talata. Sa awa ng ating Panginoon, binigyan ako ng sapat na kakayanan upang mapanindigan na walang ibang Diyos na tagapagligtas
kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nga sapat ang kaalaman binigay sa akin, sapagkat tunay na kung may tinatawag na iglesia na maraming nagtatalo na silang totoo, pero wala pa tayo sinasabi na tayo ang tunay. Bakit? Pahintulutan ako ng ating mga beloved children na ilang talata lang ang aking sasabihin bilang pagpapatibay na tayo nasa katotohanang aral. Una, Galatia 1:8, na sinabi ng alagad na kahimat kami o anghel sa langit ang manaog sa lupa na iba ang ipinangangaral sa aming ipinangangaral sa inyo, itakwil nyo. Amen? Kaya nga mga minamahal, maraming nag-aangkin na sila ang iglesia pero hindi nila alam na tayo. Bakit? Isa pang talata sa Aklat ng Gawa 8:12, nung nagsipaniwala sila kay Felipe sa pangangaral ng Ebanghelyo, nabautismohan ng lalaki at mga babae. Sa pangalan ni Jesucristo, nabautismohan ang lalaki at mga babae. Amen? Ano sabi ng aklat ng 8:3 ng Gawa? Na pinuksa ni Saulo ang iglesia ng Diyos na naniwala kay Felipe sa pangangaral ni Felipe. Yun na sila'y nabautismohan sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang tinatawag, tinuturing ng ating Panginoon na yan ang iglesia ng Diyos na tunay. Marami kong papatunay. Amen? Kanya lang alam nyo mga minamahal, gustuhin ko man na mangaral sa lahat ng maraming tao sa lugar ng Tumawini, ipinangaral kong katotohanan na may Diyos na nagpapagaling. Sa unat dalangin ng tao ng Diyos ang ating mahal na pastor, Assemblies of God, may dumalo sa atin dahil sa krusada na sa isang mini crusade. Naninilaw na ang mata, malaki ang tiyan. Nung nailens naming mga manggagawa doon sa lugar ng Isabela, Tumawini, pagbalik namin ng araw ng Sabado, tunay na sabi niya, Brad, kayo ang nasa katotohanan. Bakit? May Diyos na nagpapagaling sa atin. May tao ng Diyos na nangaral sa atin ng totoo, na walang ibang magpapagaling sa atin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya itinuro ng ating beloved evangelist na kung kayo'y tatawag sa Panginoong Jesus o sa Diyos na tunay, sabi niya, sa pangalan ni Jesus. Nakasulat Amen? Nakasulat. Anong aklat? This is ng Juan 21:22. Alam nyo mga minamahal, marahil di ko nasabihin, basahin nyo na lang. Maraming talata yan na kaya sabi ko, tunay ang pangangaral ng ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeida. Dahil sabi dyan, na kung kayo'y tatawag, hihingi ng anuman sama, sabi ng Panginoong Hesukristo, sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya tinuro sa atin ng ating beloved evangelist na kung kayo'y hihingi ng tulong, Amang Banal. Amen? Bakit? Na pag Amang Banal ang tatawagin mo, wala ng karapatan si Satanas para iurong ng Diyos ang lahat ng iyong panalangin. Amen? Alam niyo mga minamahal na po, bagay na napaka-importante
Sulat nyo na lang, basahin nyo, sapagkat ito'y makatutulong sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga ngaral, kundi sa lahat ng mga kapatid na gustong magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami kasing tumatawag na Ama. Amen? Hindi nila alam na dalawa ang Ama at maraming Ama sa Biblia. Kaya kailangan dapat natin isaayos ang pananalangin natin upang maramdaman natin, matugunan ang lahat ng ating kahilingan. Maraming nagsasabi na po, Ama, nagtitiwala kami. Kaninong Ama? Sa 8:44 ng Juan? Hindi. Amen? Kaya nga, hindi ko tinututulang walang Ama. May Ama nasa langit. Amen? Pero sabi dyan, mga minamahal, kailangan lang natin bigyan ng pansin. Tunay na buhay ang Diyos natin. Hindi lang natin isinasa puso. Minsan, meron tayong mga minamahal na pag may pera, hospital agad ang iniisip. Pero hindi mo alam, binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoon upang palayasin ang sari-saring karamdaman. Amen? Paano natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung aasa ka lang sa mga doktor? Ako nagkasakit, bumigay ang katawan ko, nakita ng ibang worker, lumabas ang aking pusod, humaba, sabi ng bituka ni Brother August, lumabas na. Opo. Pero wala akong ginawa kundi yung mga preaching ng ating mahal na pastor sa Paglilihas TV na tungkol sa tiyan ko. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, gusto ko pang magamit. Awa ng ating mahal na Panginoon, nandito ako buhay. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung nais mong gamitin pa ako para ipangaral ko ang katotohanan. Minsan, totoo, marami ko nga natatama ang ibang pananampalataya. Pero tatago ko ba ang tunay na salita ng Diyos? Sapagkat sinabi ng Biblia, ang kasulatang ito kinasihan ng ating Panginoon upang magamit. Kung paano magagamit yan kung magsasawalang kibuka. Ang mahal na pastor, walang takot na ipinangaral din at salita ng ating Panginoon. Siya ang nagpatuloy ng ministeryo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ngayon, sino bang aasahan ng ating Panginoon na magpatuloy ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon upang itaas ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kundi tayong lahat. Amen? Tayong lahat. Pero salamat sa Diyos, nahihatid ko sa inyo ang tunay na habag ng ating Panginoon. Kulang ang ating oras. Amen? Marami kong sasabihin, pero buhay ang Diyos. Amen? Huwag na nating baguhin pa ang anumang pananalangin natin, sapagkat ang pangalan ng ating mahal na pastor ay ito po'y anointed. Amen? Amen. Buhay ang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang lahat ng papurit, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord.